Pangalawa, mga kababayan, ito pa, sabi ni PBBM. O, anong sabi ni PBBM? Si PBBM, mga kababayan, ay dismayado. Ha? Dismayado, mga kababayan, si PBBM kay Alan Cayetano. Bakit? Ito po yun, ha. Mga kababayan, pakinggan nyo, ha. Ito. Dismayado si How PBBM. concerning is this, sir? Very. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. Mm. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph kasi ganyan ba tayo? Ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado hindi na kagaya nung panahon natin. 'Di ba? Dahil personalan na eh. Mm. Naging personal, ang babaw na ng usapan. Ng usapan. Dahil ang kwento ko nga, yun na nga kwento ng meron mga senador na pagka meron kami pinag-uusapan na sa trabaho, hindi kami nag-agree talaga. At saka tatayo, mag-interpolate, at saka yung interpolation talagang mabigat, at saka well-studied and no-holds-barred interpolation. Mm. Pero after pag-upo namin, magkakape naman kami, kakain kami ng magkasabay. Hindi personal. Mm. It's about work. It's not about personalities. Nagbago eh. Mm. Tapos, narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. 'Di ba? Tapos, hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya nan nung panahon ko sa Senado. First time 'yan, mga kababayan, na ang presidente mismo nagsalita. Actually, si PBBM ayaw magsalita ng mga ganyan eh. Napansin nyo noon, mga kababayan, kadalasan sa mga sumasagot niyan si Yussi Claire Castro, di kaya si Dave Gomez. Sila lang yung mga nagsasalita niyan eh. Pero si PBBM sumasagot sa ganyan. Ibig sabihin na didismaya nga siya. Sa totoo lang, mga kababayan, kailangan ni PBBM kailangan ni PBBM kamay na bakal eh. Kaya nga 'di ba? Mga kababayan, at saka I'm sure na si PBBM now na-realize na niya na kailangan niya maghigpit. Kailangan niya maging matapang. Hindi na yung maawain. Kaya dito, mga kababayan, sa napansin ninyo, si PBBM, hindi na siya yung tulad dati na focus siya sa isang bagay kasi wag nating pansinin yan, unahin natin ito, unahin natin to. Pero ngayon, mga kababayan, si PBBM pinapansin na niya. Yeah? So, ngayon, mga kababayan, ang nangyari dito is mukhang may gagawing hakbang ang Pangulo eh. Kaya mukhang may gagawin ang Pangulong hindi ikakatuwa ng mga DDS. Napansin nyo, mga kababayan? Hindi nyo. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. Give us... Diba? Kita nyo? Si PBBM na mismo nagsalita. Hindi ganyan noong senador kami. Hindi ganyan ang Senado noon. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, si PBBM, nakikita na niya eh. Ramdam na niya na parang binababoy na yung ating bansa. Hindi na to ganito. Kung noon hindi ko kayo pinapatulan, ngayon mukhang kailangan kong pumatol sa inyo. 'Di ba? Katulad niyan sa reaction ni PBBM kay Bato, yung tawag dito yung pagtakas ni Bato. Pakinggan natin is still unanswered. Add to this the Senate leadership shakeup plus Senator Bato de la Rosa's escape, which critics say have thrown the upper chamber into chaos. Now, President Marcos has finally broken his silence on the issue. Ivy Reyes joins us on the phone from Tokyo, Japan. Hi, Ivy. I know you've been tailing the president on his state visit there. What did he say now? Yes, Maya, we're not just hearing this from the palace. The president finally broke his silence on the recent events in the Senate
From the coup that installed Senate President Alan Peter Cayetano to the shootout and the eventual exit of Senator Ronald Bato de la Rosa from the premises. I'll just outline the details in numbers because the Maraming president TV just gave the vlog. press a lot of responses. So first, the president called the shooting as fake and raised grave concerns and questions on how the Senate has descended into what it is now. President Bongbong Marcos said he and Executive Secretary Ralph Recto, who were former senators, often give each other a look of confusion as they watch recent news with horror. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph. Tahasang binatikos ni Pangulong Bongbong Marcos ang Senado at ang mga nangyayari dito, kabilang ang barila noong May 13 na tinawag niyang peke. Sinabi niya yan sa isang press conference matapos sa kanyang state visit sa Japan. Nadidismaya. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nadidismaya ang Pangulo kay Cayetano. Tapos yung mga DDS, ipagyayabang nila na simula daw si Cayetano ang naging Senate President, gumanda daw ang Senado. Putang ina, nasaan? Nasaan yung gumanda? Noong naging Senate President si Cayetano, nagkaroon ng putukan, nasira ang imahe ng Senado, nawala ang tiwala ng taong bayan, nagmukhang kawawa at katawa-tawa ang Senado, nawala ang reputasyon nilang mga senador. Mula sa nangyaring kaguluhan sa Senado noong May 13, Some of you I've known for 20 Ito pa, isang years, fake 10 years. iyak-iyak, walang And luha. I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. hanggang sa mainit at emosyonal na pagtatalo at sagutan sa plenaryo. My question is, why are we in so hurry? At pinakahuli, ang pag-walk out ng minority senators mula sa sesyon. Diba? Sa mga nakita ni Pangulong Marcos, sinabi niyang lumhataw at Personal nakakabahala kasi. ang mga pangyayari sa Senado. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. Paano nangyari? Yung Senado hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil nagpe-personalan na eh. Naging personal, ang Tama, babaw na secondly. ng usapan. Iba na raw ang Senado kumpara nung nanungkulan siyang senador taong 2010 hanggang 2016. Ang nangyaring putukan sa Senado, tinawag pa ng Pangulo na peke. Narating pa tayo sa putukan. Tapos fake pala yung putukan. Diba? Tapos hindi ko maintindihan. Ang insidente ng barilan ayon sa PNP-CIDG, konektado Para na sa makatakas si pagtakas sa Bato. Senador Bato de la Rosa Diba, mula drama? sa arrest warrant ay sisilbi sa kanya Oo. mula sa internet. Oh, 'di ba? Si PBBM na mismo nagsabi, peke. So ibig sabihin, sinadya yung putukan para makatakas si Bato. Criminal Court. Two incidents po yun. Yes. They're related. But the investigation is already with the Department of Justice. Hindi pa makapaniwala si Pangulong Marcos na ang mismo Senado pa ang nagkanlo kay De La Rosa. The Senate is now sheltering fugitives from justice. 'Di ba? Senado pa ang nagkanlong, sheltering, fugitive from justice. Putang ina. Oh, anong sabihin na naman dito ni Alan Cayetano? Talagang pag-initan ni Alan, si PBBM, kasi biruin mo yung pugante. Ikakanlong mo ang isang pugante. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. Oh. So, kung ganyan daw ang function, di dapat Mr. President, i-abolish nyo na ang Senado. Diba? Kung ganyan man ang pananaw mo, PBBM, kung ganyan, na horror, diba? Wala na, paano na, ganito, ganyan, i-abolish mo na. Ikaw mismo manguna. I-abolish mo na ang Senado. Kasi nga kami, mga taong bayan, di ba, Ma'am Lilito Nini, kaming mga Pilipino, hindi na po kami natutuwa. Hindi na po kami nasasayahan sa ginawa ng mga senador. Kasi dito, sa Senado, mga kababayan, no, nagkakampihan na sila. Sa madaling salita, yung puro mga kriminal, yung sindikato, nagsasama-sama. Yung mga walang kasalanan, nagsasama-sama. So, ang kailangan, ibahin ang Senado, gumawa ng panibagong ahensya.
Sa totoo lang, pwede naman gumawa ng panibagong ahensya, alisin yung Senado eh. Kasi una, kung ang Senado, ang function nila ay gumagawa ng batas, nandiyan din naman mga kongresista, gumawa din ng batas. Biruin nyo, ilang libong batas ang Pilipinas meron, pero hindi naman napapakinabangan lahat. Kaya, bakit? Tanungin ko kayo mga kababayan, ilang senador ang dumaan sa Philippine Constitution? Ilang kongresista ang dumaan sa Philippine Constitution since hindi na tayo hawak ng mga nakolonyal, o hindi na tayo hawak ng Amerika, hindi na tayo hawak ng Japan, hindi na tayo hawak ng Spain. So, simula nung naging presidente, si Manuel L. Quezon hanggang sa napalitan si Manuel L. Quezon hanggang sa kasalukuyan, ilang batas na ang nagawa ng mga senador at kongresista na pakinabangan ba natin lahat? Di ba hindi naman? Kung si PBBM nakabuo ng ICI, bakit hindi siya bubuo ng panibago, hindi Senado? Kasi bakit? Ang pangit eh. Di ba? Ang pangit eh. I-abolish nyo na yan. Oh, sabi ni Ilocana Garud, independent body ang Senate. Iyon nga, Ma'am Ilocana Garud eh. Independent body sila, pero sa gobyerno pa rin sila. Di ba? Part pa rin sila ng government. Pero paano natin sila respetuhin bilang independent body kung sila mismo ay katawa-tawa na? Di ba? Oo, dapat ganun. Oo, happy birthday po Ma'am Princess Paris, no? Advance happy birthday and ingat ka palagi and God bless. Hope more birthdays to come in your life, no? Success, blessings and God bless and happy birthday. 'Di ba? Ganun 'yun mga kababayan. So it's best to consume the traitors. Kaya nga 'di ba? Kailangan kasi natin talaga mga kababayan, no, yung nasa Senado, dapat bawas-bawasan 'yan eh. No, ang gawin na lang na dapat na PBBM diyan kasi kaya niyang bumuo ng ICI, di ba? Nagkakagulantang ang lahat. Paano nakabuo ng ganitong konstitusyon, nakabuo ng ganitong ahensya? ICI. So, kung ganon, bakit hindi na lang na i-abolish ang Senado at doon yung ICI magtalaga na lang siya doon sa ICI na yung mga nasa Senado na mga mababait, yun yung ilagay niya at yung mga traidor sa Senado, yun yung mga iligwak niya. Diba? Oo. Ganun yun. Mga kababayan. Kasi marami din namang senador. Hindi ko naman sinabi lahat ng senador ay ganyan. Marami din namang senador matitino. Pero majority sa kanila may mga sabit rin. Hindi man kabigatan, makatamtaman lang. Unlike sa grupo ni Cayetano na halos talaga lahat makukulong. Diba? O, bakit hindi ibalik ni PBBM yung binuo niyang ICI at doon na lang ilagay? Which is, ang ICI at Senate is the same. Nag-iimbestiga ang Senate. Pwede rin maging hukom. Yeah? Ang ICI is, which is, ganun din naman, nag-iimbestiga. Oo, pwede rin gawing hukom. Yeah? Ibalik na lang niya yung ICI or anong tawag doon? Basta ICI, di ko alam yung meaning, nakalimutan ko. Di ba? O, doon na lang niya ilagay. Pero dito, the rest ng mga senador na mapulpul, tanggalin na. Di ba? Yung ICI na lang. O, kasi kung ginawa yung Senate noon, bakit hindi ba pwedeng palitan natin? This is a free country. We can do whatever we want to do. Yeah? So, pwede naman tayong gumawa eh. Kaya ang problema lang kasi mga kababayan, we need to support the charter change. Ang problema lang kasi, paano masuportahan ang charter change kung marami din namang kongresista. Actually, sa Congress, lahat naman sila pabor sa charter change eh. Sa Senado lang talaga. Nabihira lang pumapabor sa charter change. Alam niyo kung bakit? Ayaw kasi nila. Kung sakali man napaboran ang charter change, siyempre magbago lahat. Alam nyo, bukod sa charter change, mga kababayan, or sa Chacha, may iba pang rason eh. Yan yung revolutionary government. Pag i-declare di PBBM ang revolutionary government, lahat tanggal. Diba? Oh, kung hindi man maaprubahan itong Chacha, bakit hindi mag-declare si PBBM ng revolutionary government? Diba? Bakit hindi lahat hindi na lang mag-revolutionary government? Kasi ibig sabihin po mga kababayan, no, kasi ito kasing Chacha, mahirap talaga ang Chacha sa totoo lang mga kababayan, lalo na't kaliwa ang paa mo, puro kaliwa. Hindi ka marunong mag-Chacha, yeah? Pero dito sa revolutionary government,
Si PBBM kasi ang may power dyan eh. Ito kasing tsa-tsa, sa Congress, sa Senate lang kasi mabubuo yan. It depends on the House Speaker and the Senate President. So kung itong Senate President, makakuha siya ng boto na medyo marami-rami at itong House Speaker makakuha ng maraming boto, pag ipagsama yan, mabubuo ang charter change. Pero, it depends pa rin sa presidente. So, kung ang presidente naman ang mag-declare ng revolutionary government, wala nang magawa ang Senado at Congress dyan kung ang presidente na mismo ang mag-declare. Una, may rason. Alam niyo sa totoo lang, sa ngayon, this is the time na pwede si PBBM mag-declare ng revolutionary government. Why? Ang Senado hindi magkasundo. Ang Senado hindi nagkakasundo. Yung sabi ni Robin na tawag dito, force matured, pwedeng i-implement ni PBBM yan. Force matured. I will declare revolutionary government. Bakit? Nagkakagulo ang Senado eh. Na putukan, hindi sila magkakasundo, kanya-kanya. 'Di ba? Pwedeng gawin ni PBBM 'yan. Mag-declare siya ng revolutionary government. Bakit? Kasi mismo ang presidente na dismaya, hindi niya nagustuhan ang pangyayari sa Senado. Pwede niyang gawing rason 'yan. Yung putukan sa Senado, kung palalain ni PBBM yun, kung sensitive na tao lang ang Pangulo, pwede siyang magdeklara ng martial law dyan. Diba? Oo, sa totoo lang mga kababayan, pwedeng gawing dahilan ni PBBM yan. Yung revolutionary government, pwede niyang i-implement ura-urada kung gawin niyang rason itong kaguluhan sa Senado. Alam niyo ba na magkaroon lang ng kunting sigalot sa government, pwedeng magdeklara ang presidente kung gahaman lang sa posisyon ng Pangulo. Diba? Pwede si PBBM magdeklara ng revolutionary government, gamitin niya ang kaguluhan sa Senado ngayon na hindi magkakasundo, tapos may putukan pa, tapos pagdating pa kay Bato, tapos ito pa sunod-sunod na pagkakakulong. O, ibig sabihin mga kababayan, kung ikaw tatanungin, kung ganito lang din naman ang mga personnel sa Senate na kasuhan sunod-sunod, nakukulong sunod-sunod, this is not normal. It's immature. Bakit? Normal pa ba sa inyo? Normal pa ba sa inyo ang pangyayari ngayon? Putukan sa Senado, si Bato nagtago, si Bongo aarestuhin, si Jinggoy makukulong, susunod si Joel, susunod si Marcoleta, susunod si Chis Escudero, susunod si Robin Padilla, susunod itong 2 bilyar, susunod si Cayetano, obstruction of justice. Do you think this is normal? No, it's immature. So we need to abolish. Diba? We need to abolish. Kaya dapat ito sa pagkadismaya ni PBBM, may rason yan. Pwede niyang i-abolish ang Senate or pwede siyang mag-declare ng revolutionary government kasi hindi na magkakasundo ang Senate eh. Gulo sa Senado. Sa Kongreso naman, ang nangyari, bumaba bigla ang kanyang pinsan dahil sa kasong korupsyon. Diba? Oo. So wala nang dignity ang Senate. So kailangan na niyang magdeklara ng gusto niyang martial law, pwede. Kasi bakit? Putukan yun eh. Rason yun. Ito, putukan na. Nagkasisihan na. May paiyak-iyak pa. Ito, I will tell you, mga kababayan, no, sa totoo lang, hindi ako abogado, hindi ako political analyst. Pero kung isipin ninyong mabuti, mga kababayan, alam niyo ba sa pangyayari ngayon na ginugulo ng mga DDS politicians and DDS supporters ang Pilipinas, may rason si PBBM na mag-declared ng martial law o revolutionary government. Una, yung panggugulo ng mga DDS politicians, hindi yan normal. Yung pag-declared, sabi nga nila, sinong gustong sumama mag-aklas ng revolusyon? Sinong sasama na lusubin ang Malacanang? Mag-rally tayo, magsama-sama tayo para pababain si Marcos. Diyan pa lang may rason si PBBM na mag-declare ng martial law or revolutionary government. Pangalawa,
Ilang mga retired officials ang nireport at inamin mismo ni General Bronner na siya mismo kinakausap na magkaroon ng kudita. Yun palang isa na yun sa rason na mag-declare si PBBM ng martial law o revolutionary government. Diba? May rason, maraming rason. Inamin ni Bronner na siya mismo kinausap para patalsikin si Marcos. Yun, kung sensitive si PBBM, pwede niyang gawing martial law yun. Pangalawa, yung pagtawag-tawag ni Digong sa kanya na meron tayong presidenting bangag noon, bangag ngayon, adik ang presidente natin. Tapos yung sinabi ni Sara Duterte na kapag ako namatay, patayin niya si Lisa, si Martin at si BBM. Pwede siyang mag-declare ng martial law noon. Bakit? The second highest official in this land nagbanta sa kanya. Martial law na dapat yan eh. Pero bakit si PBBM, inisip niya kasi ang kapakanan ng Pilipinas. Kapag tayo'y nag-martial law, babagsak ang ating economic. Bakit? Maraming investor ang aalis, maraming investor ang lalayas at mawala ng ganang mag-invest. Bakit? It's martial law. Hantayin lang po natin na mapagod ang presidente. Hintayin lang po natin na mapuno ang presidente nang magsisi kayo, mga DDS. 'Di ba? Dismaya ang Pangulo kay Cayetano. Nadismaya ang Pangulo sa pangyayari sa Senado. Simula nung naging Senate President si Cayetano. So yun lang po mga kababayan, no? Yung ating reactionist sa mga oras na ito. Actually mga kababayan, no? Kung mag-martial law man sa Pilipinas, ang swerte yung mga OFW. Bakit? Wala kayo sa Philippines. Kung mag-martial law man sa Philippines, ang mga swerte kami na mga sumuporta sa administrasyon. Bakit? Hindi naman kami dadamputin na tuhulin kaya hindi naman kami pasaway. Ang mamalasin dito yung mga anti-administration, yung mga DDS. Bakit? Kasi sila lang naman ang ayaw sa administrasyon. So yun lamang po, no, mga kababayan, yung ating content or topic sa mga oras na ito.